Sige po. Sige, Ano po, ako po si Angeline Mendoza po. Ano po, kami po ay estudyante po ng Santa Maria Integrated High School po. Ngayon po, i-interviewin po namin kayo patungkol po sa coping mechanism niyo po as a police retirees po. Kasi may nakapagsabi nga po sa amin na kayo po ay retired police po. Ngayon po, so sumisiwala na po tayo. Sige. Ikaw mo ang tanong mo para ako. Sige po. Pwede po muna kayo magbigay ng patungkol po tungkol sa inyong Oo. Ang kaalaman patungkol sa akin sarili, di ako nga, di ako'y nag-aral. Nag-aral ako sa University of Manila. Yung University of Manila, kinuha kong take ay Bachelor of Science in Criminology. Nakatapos ako, kaya nga ako'y nag-apply ng pulis. Nag-apply ako ng pulis noong pagka-graduate ko ako ay noong 1986, May 1986. Ako ay natanggap na pulis. Ang panahon una, ang tawag pa sa amin ay INP. Hindi pa nagko-converge ang INP at PNP. Tapos ay hanggang maging PNP. Ako ay nadestino kung saan lugar. Unang destino ko ay Santa Cruz, Laguna. Pangalawa ay dito sa Santa Maria. Nalipat ako ng Pakil, nalipat ako ng Maynila, ang Krame, na hanggang sa madestino ko sa ibang bayan, ibang probinsya. Kasi ako isinama ng aking boss general na VIP security. Kung siya sa madestino, isinasama ako. ayun. Kasama po kayo. Ano pa ang mga kwan mo sa akin na yun yung patungkol sa sarili. Ang patungkol ko sa sarili ko at ma-encourage ninyo na iba talaga ang nag-aral kaysa hindi nag-aral. Una-una, lalo kayo may mga pangarap sa buhay. Kung hindi din lang kayo mag-abroad, ay mag-apply kayo sa government employee para narito kayo sa Pilipinas. Hindi naman kayo kung anong course nyo, kung anong mga kwan nyo, basta kayo bachelor degree, nakatapos ng 4 na taon, pwede kayo mag-apply ng bombero, pulis, at saka yung mga coast guard na ganyan, basta yung panggobyerno, pwede kayo. Lalo ngayon, uso ngayon ng mga nag-a-apply sa gobyerno, kung hindi maestra o mga secondary teacher, mga ganyan, basta graduate, madaling mag-apply basta graduate. Kahit anong klaseng gusto niyong trabaho. Lang, maitanong ko po, bakit po kaya pulis po yung gusto niyo? Ganon, kasi Ano po kaya yun? Simula una pa lang po pulis na po. nung bata pa ako, parang sabi ko napapangarap ko na gusto kong maging pulis, ganyan, parang ganyan, gusto kong maglingkod sa bayan, ganyan. Kaya nung ako makigraduate kami, kasi nung kami high school, tinatanong kami nung kung maestra may parang may ganyan kung anong gusto nyo, anong gusto nyo maging, mga ganyan. Ang naisulat ko yun ay gusto kong mag-aral ng criminology. Para nung araw kasi ang alam lang namin, criminology lang ang tinatanggap pag-apply ng pulis. Kaya yun ang kinuha ko, criminology. Ay di, sinunod ko naman yung aking sarili na gusto kong maging pulis. Kaya ako mag-aaral ng criminology. Yun. Nakatapos ang criminology, nag-apply ako ng pulis, okay naman, natanggap yun. Maganda. Gano'n. Ayun po. So, paano po kaya naka-apekto po ang inyong trabaho po sa inyong personal at pang-pamilyang buhay po bago mag-retire? Ay, sa akin naman, yung apekto, ang naka-apekto lang sa akin, yung laging malayo ko sa pamilya. Lalong-lalo na pag yung naka-duty. Lalong-lalo na kung saan ako na-destino. Iniiwanan ko ang aking asawa, siya na may nagtuturo, nalilibag sa pagtuturo. Ay di, kung ilang araw ang duty namin, may day off naman kami, saka ako nauwi. Hanggang sa 27 years akong naglingkod sa gobyerno na pagpupulis, hanggang sa mag-retire ako. Nung mag-retire na ako, ay di, lagi kong kasama ngayon sila. Yun. Ang apekto, kumbaga sa kwan, yung trabaho. Magkahiwalay kami ng trabaho, kaya kami magkahiwalay. Yan ang pinaka-apekto lang. Gano'n. Pero okay naman po yung asawa niyo po that time nung nasa malayo po kayo. Okay naman po sa kanya na malayo. Oo, siyempre. Yan man sa mag-asawa, tiwala lang. Kasi trabaho naman yan .
Kahit maraming tukso sa labas na ikaw ay may pulis, malapit sa babae, pero hindi namin pinapatos yung mga gano'n. Ang iisipin mo lagi yung pamilya. Oo. Family first. Pwede mo man chicks kahit man Basta uuwi na. oo, basta uuwi. Huwag mong iiwanan ng asawa. Oo. Okay, man Sa chicks. tunay pa din uuwi ang gamitin. Oo. Ayun po. Ano po kaya? Ano po kaya yung inyo pong ranggo at huling gawain po bago magretiro? Ang kalalan. Yung huling rank nyo po, yung ranggo nyo po. Ako, ang huling rank ko nung ako mag-retard ay sa kanyo, sa pulis, yung unang tawag doon, SPO3, Senior Police Officer 3rd. Ang yun naman, pag na-retired mo, magkakaroon ka ng 1 rank higher, magiging SPO4. Kaya ang huling ranggo ko ngayon, Master Sergeant. Kumbaga sa gano'n, yun ang tinatanggap ng pribilehiyo na sa pension ko, Master Sergeant. Ano po yun? Mataas na po yung... Oo, ang sunod na rin ko na doon yung tiniente na, sunod na rin. Basta pagiging sa gobyerno, lalo't military ka, yan may batas na ganun, basta nag-return ng jump ka ng isang ranggo. Yung ranggo ngayon, yung sweldo nun, yun ang mape-pension mo buwan-buwan. Gano'n. Ano po kaya? Ano po yung naramdaman niyo po nung unang magretiro po kayo mula sa service niyo po? Ay di siyempre, ang naramdaman ko, siyempre, medyo masaya, wala ka ng stress, sarap ng buhay mo, mag-aantay ka na lang ng yung sweldo buwan-buwan na wala ka na ginagawa kundi magpagala-gala. Yun, ang pinaghirapan mo, ibabalik sa iyo, magkasakwan. Yan naramdaman. Wala ka nang intindihin. Hindi katulad nung ang laki ng pagkakaiba, yung naka-duty ka, ay di lagi kang alert. Responde kayo, meron nagkakagulo doon. Gano'n. Ngayon, wala. Di kahit sila yung magkwan. Di bahala na yung naka-duty police ngayon. Retired ka na wala ka nang pakialam. Gano'n. Sa pamilya niyo po, ano po kaya yung naramdaman nila nung nagretiro po? Ang alin. Yung naramdaman po ng pamilya niyo po nung nagretiro po? Ay di masaya dahil kami mga oras kami magkakasama Nagkakasama. sa pamamasyal, sa pupuntahan, may mga okasyon, hindi katulad nung araw na ikaw ay nasa serbisyo ka, naku, hindi makakapunta ni daddy, may duty, gano'n. Yun ang pagkakaiba ng retired at saka nung nasa serbisyo. May kahati sa oras. Hawak mo na, ibig sabihin hawak mo na oras mo. Parang gano'n. Ano po kaya? Sa anong paraan po nagbago ang inyong pang-araw-araw na gawi at estilo ng buhay pagkatapos po magretiro? Ay di yan kuhan. Ang kung aking pang-araw-araw na ko, ay di ang unang libang ako, hindi ako yung mission nagte-tricycle. Doon yung mga sabayan, naglilibang ako sa sarili para nagkukan ako, yung kumuha ng sideline kahit pa paano malibang, hindi yung stayhin ka lang diyan, yung patulog-tulog, ano. Kailangan din siyempre ma-relax ka rin sa labas para hindi ka naman ma-high blood. Gagalaw-galaw ka para kumbaga exercise na po. Exercise na yun sa kanila. Kumbaga libangan. Ano po kaya yung namimiss nyo na gawain po noon nung nasa service pa po kayo? Ano po yun? Follow-up question. Ano po yung namimiss nyo po? Alin dito yun? Hindi po, wala po dyan po yun. Kumbaga yung tanong, Kasi ang tanong mo? ano po yung namimiss nyo noon po? Nung nasa service po kayo, ano po yung nakakamiss? Ay di ang namimiss ko doon, yung pag-duty namin, yung pamisa-misa parang sarap na banding ulit kami magkakasama, yung aming pag kami may mga lakad kami, yung nang-raid kami, yung nanghuhuli kami ng mga illegal, mga lasang drugs, mga ganyan, yung operation namin, yun ang namimiss ko minsan, pagka ganun. Kasi parang kumbaga mind over body lang, kaya lang ng isip pero hindi na kaya ng katawan kasi mas bata na yung makakasama mo. Kasi ang pulis kasi, the age of 56, ayon sa gusto mo, retired ka. Hanggang 56 lang. Ito po kaya. Ano po ang tumutulong sa inyo po na makayanan ang mga pagbabago dulot ng pagre-retiro po? Ito ang tanong, ano ang tumutulong sa inyo na makayanan ang pagbabago dulot ng pagre-retiro? Di ko ang tumutulong sa akin, katulad yung
yung paglilibang sa pang-araw-araw na gawain na estilo, buhay, tutulong sa asawa, tutulong sa aming mga gawain bahay. Pag nalilibang ka, edi, yun nga, namamasada ka, yan mga, yun ang paraan para nagbabago ang pang-araw-araw na gawa na estilo. Kumbaga, trabahong sibilyan na, hindi na yung trabahong pulis. Yan ang nabago na estilo.